araw na ito. I mean, ikalawang laban pala ng araw na ito. Minana Evos and TNC nagsimula na rin ang tatlong draft or bans ay nailatag na mostly targeted itong si King Kong, pa din. Oo, Matic. Parang nga, kasi all I gotta say, parang nga hands down, syempre sa consistency Yes. na rin ni King Kong, kaya gano'n na rin kataas ang respeto sa kanyang mga heroes. Yan ang pinaka-question ko kasi, knowing na ganito yung mga heroes na biban sa TNC, ano ba ang magandang option kung ikaw ang coach nila? Wow. Ay, grabe Medyo na. mahirap yun. Dami mo ng trabaho. Oo nga eh. Dahil open pa din naman yung mga utility junglers such as the Fredrin as well as the Baxta, may Joy din naman na option itong si King Kong. As long as they are able to partner it with a hero na kayang mag-support doon sa Joy. And in a way, alam ko naman na kaya din naman gumamit ni King Kong ng mga utility junglers. So hindi din naman din siya nalilimit doon sa mga assassin junglers na binaban sa kanya. Oo nga, no? Tsaka makikita natin na open ang Fredrin. Yes, so pwedeng back ito siya yung, actually, pag tinignan natin yung trend, first pick nga palagi ang Fredrin. Pero sabi ng Minana, okay, basagin natin yan. Kuha tayo ng Valentina, limitahan natin ng mga heroes na may mga setup dito ang TNC Pro Team. Pero ang desisyon ng TNC ay narito na. Ano ba ang kukunin nila? Fredrin nga ba? Hindi, pero Terizla. Oo, alam mo si Teresa recently, parang nagbago na yung pinaka-strategy kung paano mo siya gagamitin. Most of the time, parang siya na talaga yung nauuna na mag-set or kaya parang naka-ready lagi yung kanyang penalty zone para i-counter yung play na ibinabato sa kalaban. Parang same concept siya with Edith na binandin nila. Oo. And nakikita talaga natin, no, uy, Akay, ang gagamitin nitong si Kaizen AR. But given that, no, na nakaterizla itong side ng TNC Pro Team, makakakita tayo definitely ng mga mind-boggling plays. Ay, Ganon. grabe yun, ah. With that penalty zone as well as that flicker combo. And nakikita naman talaga natin to with the Terizla. So that's definitely something that we can look forward to. Tapos, kukombohan mo pa ng isang Irithel na kapag nag-heavy crossbow, merong area of effect yung damage output niya. At saka maganda to kasi kumuha na ang Minana ng Claude. Kumbaga, may early game pokes ka na mula sa Valentina, late game insurance para sa isang Claude, and security pagdating sa mga objectives with this Akai. Kasi kung titingnan mo, medyo iilan lang naman ang pwedeng ipang-counter dito sa Akai eh. Or pwede silang kumuha dito ng Martis na nakakalusot kapag Minotaur. Brum, brum. Oo nga pala. Ayaw ko na. Oo nga pala. Friday ko pa ginagawa Yung brum yun brum, to. ito, pwede mo gawin kasi ngayon lang ulit ako magtatagalog. Tama. Ito guys, yung Minotaur concept dito para side ng TNC is actually parang yung El Clasico nung ang panahon pa ng Minotaur at Akai ang magkalaban nung post 5 pa talaga sila. Kasi nahihinto din yung heavy spin. So napagandang pick para sa TNC. Oo, tapos tumatalbog. However, kung babalikan natin, no, and kung titignan natin ang ating draft index in terms of team fight, talagang lamang na yung meron itong mga Tigre compared to that of TNC Pro Team. However, in terms of sustainability, almost the same lang din naman. So, kumbaga, kahit medyo lalamang yung side ng EVOs in terms of team fight, kaya din naman makipagbalagbagan ng TNC. Siguro isa lang sa mga nakikita akong downside dito na since kumuha na sila ng Minotaur, medyo nailabas na kagad nila yung baraha and yung posisyon. So merong Valentina dito na pwedeng ipang-counter out. May mga counter setup. Ang dami na natin nakikita from weeks 3 hanggang ngayon na may mga counter setup talaga pagdating sa isang Minotaur. Pero ngayon, nagtanggal na sila dito ng Yuzhong. Even the Joy, talagang inuubusan nila ng hero si King Kong. Alam mo yung ano dito, yung banning ng Minana Evos, pwede siya actually maging checkmate or double-edged sword sa kanila. Maybe they're too focused on banning out heroes ni King Kong. Yun pala merong alas May yung surprise side ng TNC. Kasi kung titignan mo, parang medyo ano mo na pinaka-particular hero lang na ayaw nilang makatapat na hindi hero ng King Kong ay yung Lily. Oo. And makikita talaga natin, no, na parang in terms of strategy and yung draft composition na meron yung side ng Minana Evos, that's really to yung parang kontrahin itong si King Kong with that Ling Ban. So sinadya nilang i-open yung Martis daw. Oo nga eh. Parang may plano silang nakahanda para sa isang Martis. And gets ko eh, bakit Lilia ang tinanggal dito eh. Parang ang plano ata nila is mag-healing uli. Tandaan natin, open ng Estes,
Rafaela as well. Yes. So, Florin, open oo, din. babasagin kasi nun yung idea na magsasama-sama kayo, tapos yung mga angry glooms, kada sabog nun, dikit-dikit slow. pa kayo, may slow pa, di ba? Yes. Oh, pero si Boss Dogs Ay! nag-ano. Ano yan, nakikita ko na sa araw, parang parte yata ng orasyon nila yan eh. Oo, kakaiba talaga. May ibig sabihin yan kada Ay, Gen. hindi, may ano yun. Trend yun nga, yun Oo, Ah, sa sorry. ano. So, Lumalabas nako. ang edad. Alam mo kasi, ate mo siya, Sabi, kami wow. mga Gen Z, Wow. alam namin. Kaedad yun eh. kita. Ay, magkaiba Ayan, naman. kailan kita. Oy, pero lumabas na rin dito yung Navarra. So, tataas ang version Rafaela nga. ng kanilang kubunan ni Rafaela. Yes. Oh, ang ganda ng pagkaka-pick up ng Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Boss Dogs naman Ayan eh. Oh, ayan na, sige Ayan na. Yung orasyon nila, no? Kapag nanalo ang Minana Evos dito dahil yun sa ginawa ni Boss Dogs na orasyon. Hindi matapos-tapos yung orasyon. Alam ko yung dulo nun, babaril-baril yun eh, di ba? Hindi ko Yun din ba? alam. Hindi ko- Ako hindi ko talaga alam, kaya ngayon ako nagsasalita eh. Alam mo kasi, Walang country. kaming mga Gen Z kasi, alam mo. Sige na nga. Oh, sige na. However, going back to the Wow. drafting phase, this is a Grok XP. Uy. So, Si ano ba to? Si Ye. sige. Mabigat yung binibitawan mo, Ye, ha? Mm-mm. Mabigat yan. Oo. Oops. Again, kung babalik tayo sa draft, ang dami nating ano. Sige, tapusin mo Oh, na. tapusin mo na. Go, go, go. Yung Rafaela, no, si Spider-Miles, noong panahong hindi pa meta yung Rafaela, ginagamit na niya yan. Oh. And na-mention na natin, no, na kung napapagana niya yun before, how much more na now na-buff yung isang Rafaela as well as yung fact na meron na tayong Flask of the Oasis and makikita natin na magiging mabilis talaga yung rotation coming from the side of Minana Evos, Ayan na. mostly because of the fact na meron silang Valentina na for sure mag-wilderness blessing as well as agility. Ito makikita natin, no? Martes for the side Yep. of TNC as their jungler, parang fix na yun. Pero parang hindi mo pa alam kung yung jungler naman sa side ng Minana kasi Oo. meron kang Grok tsaka Akai. Oo nga. Yung Akai, definitely, yun yung mga kadalasang nakikita natin. However, yung Grok, isa din siyang possibility, no? Pero kung gagawin naman siyang XP, definitely makikita natin na magiging damage-based itong Grok na to. So kapag dinunggol niya yung mga kalaban nila, makikita natin how much damage input that he has. But going to our draft, no? In terms of team fight, talaga lumalamang na yung side ng mga Tigre and makikita natin kung paano ito magpa-pan out and mag-play out depending on how their rotation will become the early stages of the game. Yeah, mas team fight oriented ang Yes. lineup dito ng Minana Evos. Pero ano nga ba sabi ng audience natin? 76% para sa Minana at 24 naman para sa TNC. I think isa sa mga naging reason bakit umangat to yung performance na ipinakita Kahapon. nila against Smart Omega kahapon. Oo, tsaka kasi yung kanilang nakalaban ay kilala din sa mga late game pero tila ba hindi nila binigyan ng pagkakataon Yes. kahapon na masilip yung sinasabi nating Omega Timers. So yun yung sinasabi natin na for both na kaya pa ng late game dahil Minana Evos ay humahabol ngayon. So parang inaantay natin ngayon is yung pagbangon at paghabol naman ng TNC. Yeah, Oo. actually itong dalawang kupunan na to ay sobrang importante para sa kanila ang mga puntos na dadating para makaangat no sa kanilang mga standings. Kung babalikan natin sa puntos, Minana Evos 8 points pwede siyang umangat if ever man kahit makakuha siya or mas-sweep nila itong TNC ay aangat sila Oo. sa 6 spot at mapapalitan nila itong Smart Omega. So, malaking tulong ito para sa kanila if ever kung gusto nilang umangat at makasecure Ituloy na. ng spot pagdating sa playoffs, Oo. ma'am. Di ba? May possibility pa din kasi for both of our teams to get and snatch a title and a spot for our playoffs. However, kung babalikan na natin yung magiging draft natin and yung early game rotation ng parehas nating kupunan, pabilisan lang talaga ito Kasi paulit-ulit na nating binabanggit na yung isang Martis very snowball reliant. And kailangan i-force nila na mag-snowball talaga itong si King Kong. Oo, lalo na ngayon kung titignan natin na more on late game talaga yung binabagit natin during a draft yung isang Claude. Oo. So napaka-importante talaga na magiging tempo dito. So pantay lang naman actually ang mangyayari at ating pinaka-inaasahan talaga ay magkakaroon ng pinakagisaan na doon sa ating unang turtle objective. Oo. Magkakasama kagad dito. Uy, at ayun na TNC. nga. Uy, dumamba kagad. Oo, yun nga lang. Si Lancy ang kanang mapupok doon. Napakasakit ng execution strike. Dahil dyan, mapipilitan na gumamit ng flicker. At ito'y wala mamaya pagdating doon sa may turtle objective. 4-man agility.
para dito sa sa Minana Evos. So gusto na talaga nila na mabilis ang aksyon. Oo. And makikita natin na hindi lang 4-man agility yung meron sila. Meron din silang 3-man wilderness blessing. Wow. So definitely, they want to speed up the tempo of this specific matchup. Whereas for the side of TNC Pro Team naman, yung mga ganong rotation, no, na sinamahan agad nitong si Goyo, yung kanilang XP laner na mag-clear doon sa top side, tapos mag-rotate agad dito, ay nagiging crucial. Kasi this way, wala nang flicker agad si Lancy. Yeah, unti-unti ko nagigets yung plano dito ng Minana Evos eh. Di ba Yes. since andyan si Goyo, andyan yung Novaria na nagbibigay ng slow, alam naman natin yung holy healing ni Spider Miles, nakakanegate niya ng slow eh. So Oo. I think ito yung mga rason na bumubuo para sa TNC at sa Minana Evos. Pero career most pick para kay Doming AR is the Beatrix. Oo, tapos pangalawa niya yung Claude, nagamit niya ngayon. So parang sanayan lang din talaga atin may kitang laban ngayon. So, aray. 2-minute game time. Si Lord JMAR ay most probably mapipilitan na medyo malate dahil mag-clear muna siya ng minion wave. So, Kazen AR ang magtatry na magsimula na mag-poke dito at mag-zone out ng mga players from TNC. Now, Kazen AR, tatamaan ng damage of the Astral Echo para dito kay Goyo. Tatamaan pa nga ng isa pang skill. So, sa napakadami na kanilang binataw, hindi pa rin talaga gugustuhin. Pero ito na yata ang gusto ng kanilang gagawin. And heavy spin, penalty zone. Nagamit na, walang buhay dito ng jungler na Minana Evos. Kaya isang madaling pagkuha ng pagong para sa TNC. Isinuko na muna ng Minana Evos yung unang turtle ng ating game. Ang ganda rin eh. Sobrang dami palang pokes ng TNC, no? Oo, and yung mga mechanics na yon ng side ng TNC, yun talaga yung nag-benefit to them. Kasi kung papansinin natin, maaga nilang napalo si Lord JMAR doon sa specific team fight na yon. Because of that, hindi siya nakapag-level 4 agad. And nakapag-level 4 na doon si Goyo as well as si AJ. Kaya yung nag-flicker penalty zone siya, na-zone out agad nila si Kazen AR. Hence, minimizing the threat na magkakaroon ng contestation in terms of the first turtle. Tsaka nagre-ready rin kanina si Lance Ayer, kaya nga hawak niya yung decimation Yes. no, na ultimate dito ni King Kong. Kasi mas mamamaximize na yun eh. No? Pagka may threshold kasi pagdating sa decimation na kapag umabot doon, instant kill ka agad eh. Uy, pero si Bentix at si... Poke muna si Kuya Bentings. Kumakaldag na. Isa din siya sa mga unang nakilala talaga sa mga ganyang klaseng poke, kaya nauso din ang Bentips. So ngayon naman ay kakaibang tricks ang ating makikita para dito sa side ng TNC. At meron na agad si Innocent. Oo, and definitely, ibig sabihin nito, no, medyo makikita na natin si Innocent na magdi-deal out ng enough damage kahit kailangan pa niya ng Berserker's Fury para mas sumakit yung damage output niya. Pero ito, sumasama na nga siya sa team fight. Oh, sabi nila, teka lang, kailangan natin makita Apat. alas 4 in punto dito sa may bandang gitna. Ginamit na dito ang heavy spin. Pero manenegate nga lang dito na second skill ni King Kong. So, meron naman tayong Blazing Duet sa harap ni Innocent. Doming AR, medyo kulang pa ang damage at saktong-sakto. Doon sa cooldown ng kanyang BMI ay aalis na lang muna. Walang mamamatay. Ang dami mga ultimates na nagamit doon and makikita natin kung paano din nire-respeto ng both parties. Yung bawat heroes na gamit ng isa't isa, pero Flicker nagamit na ni Lord JM. Walang makukuha dito at may mga pag-sticker pa. Oh, parang ito na yata ang perfect time para sa side ng TNC. Oy, walang flicker dito si Lord JMAR. Meron pang turtle. So walang pang gulat bigla na paggamit doon ng kanyang wild charge. So ito na naman tayo sa panibagong pagong sa ating laban. So mahaba-haba ang pagpupull na gagawin. Parehas na may healer ang dalawa. Bentings para kay King Kong. At para naman dito kay Kazen AR, that is going to be Spider Miles. Okay, lalayo muna si King Kong dito ha. Mag-a-attempt siya na bugawin itong si Doming sa ginagawa niyang pag-ubos ng energy shield sa may bandang ibaba. Ngayon, Ajay, talagang uuna lamang siya. Pero doon sa may itaas pala, si Innocent na maximize na yung energy shield habang busy ang Minana Evos na makipaglaro at makipagsayaw dito sa second third ng ating game. Sakto! Dalawa ang tatamaan ng penalty zone pero may wild charge dito. Meron pang heavy spin para kay Kazen AR. At siya pa nga ang makakakuha habang nagsiset. Kukuha pa ng objective para sa kanilang first blood against Innocent. Maharangan ng pader pero makakalusot lang din naman. At Minana Evos, sila naman ngayon ang lamang. Ang ganda ng ginawa doon ng side ng parehas nating kupunan. Kung papansinin natin maaga yung pagsa-switch lanes ng ating gold laner as well as ng XP laner. Crucial talaga yon, especially if late game reliant yung heroes mo. Kasi gusto mo, hindi ka muna sumama sa team fight, tapos magpe-plate ka lang and magpa-farm ka ng enough items. However, mas naging maganda yung execution ng Minana doon kasi not only were they able to get the first blood, they're also able to get the second turtle. Tore kagad. And Doming AR, dito siya kilala eh. Yes. Alam natin si Doming AR, sinasamantala lang yung pagkakataon
na makalibre ng mga farm. At nakita na rin natin dito sa itemization, available na palang Heptasis para kay Lord JM, ha? Oo nga, nasumay masakit na mamaya. Si Lord JM AR. So ngayon para sa side ng TNC, kailangan nila lang gumawa ng counterplay sa kanilang kalaban. At 6 minutes sa ating laban, medyo nagkakapaan pa sa mga pwedeng gawin. Ramdam kasi diba sabi natin, dalawang teams, magaling sila pagdating sa mid to early. Yes. Yep. Ay, early to mid. Baliktad. Mahirap yun pagpabalik. Kung sa orasan clockwise, tas counterclockwise. Ay. Anyway, mabalik tayo. Kaya medyo may ibang tempo ngayon na ating laro. Ganon kataas ang kanilang respeto sa isa't Yes. isa. Ngayon, may mga paghabol na ginagawa dito si Kaizen. And dito natin makikita ngayon yung flexibility na meron itong si Kaizen. Actually, nakita rin natin yan. Even sa amateurs, sino gumagamit din ng mga assassin heroes. Ngayon, ready siya and focus siya na igawan ng paraan na makaisa muli. Kasi natikman na nila yung pagkapanalo eh. Nakakuha sila ng panalo sa Smart Omega kahapon at gusto nilang dagdagan yung puntos na kanilang kinukuha dito. Pero sa itaas, may nangyayari ding folks, Lord JM versus King Kong at umiingay na dito sa FPL Arena. Para pag mga ganyan naririnig mo yung mga tambol, ibig sabihin magmi-meet up na ulit Oo. sa gathering place ang ating mga players. So ito na naman tayo sa napakainit na pagkuha nung 7 minutes pa lang pero talagang May sayaw na, no? may sayaw nang ginagawa at kakaibang kalembang para sa ating mga players. Penalty Pero sabi sa- nila, Ajay, pirada, pero meron nga lang din ng mga heavy Uy, screen si at Bentings sumang palito kumakagat. ng set up para kay Bentings. Kaya naman Spider-Man. Ewan mo tayo, this time around, King Kong ang makakakuha ng turtle at samahan pa ng double kill para kay Bentings. Grabe si Bentings. Kumuha na siya eh. Naiinip na siya eh, men. Ataki na kagad. Talon na kagad tayo. El Toro is up. Para sa kupunan ng TNC, Lord JM, andun yung mga pagdamba. And this time, alam ng TNC na wala tayong mapapala kay Lord JM. Medyo makunat yan. Tore na lang ang unahin natin. O kung titignan nyo, parang dalawa pa lang nagmamaso si Bentings Oo. at saka yung O, yun, oh. Teresla. At nagdinerecho pa nga doon sa may middle lane. Middle lane, 8 minutes pa lang. Exactly. Ang ganda kasi nung naging ginawa doon ng side ng TNC Pro Team, maaga nilang na-pull yung Lord towards their end. Tapos, pagkalatag nitong Nigoyo ng blue carpet, kinaldagan na agad ni Ajay as well as ni Bentings yung dalawang member. Hence, being able to zone them out for that third turtle of the match. After that, dahil nawala na yung dalawang member ng side ng Minana Evos, kinonvert nila yun into that mid lane turret, which means mas malaki na yung space nila. Alam mo kasi yung blue carpet na yun, dance floor yun eh. Ah. Pag nilatag yung dance floor, kakaldag ngayon si Bentings. Gaganon. Oo. Pag red carpet kasi medyo fashion eh. Oo, yun, ganun yung magiging plano dito ng kupunan ng TNC habang Paldomeng is Grabe up. si Domeng. Siya ang lamang dito. Hindi naman ganun kalaki Yeah. against Innocent. Pero dito masasabi natin na dinodomina niya pagdating Yes. sa lane-to-lane matchup against Innocent. So, parang yung mga ganyan kasi kahit 500, di ba, Antianara, pag gold lane, importante yun eh. Sobra. Minsan parang nandun yung mga leather Oo. leather Mas jacket. makunat ka tuloy. ng Jerkins. slice. Leather jerkins. Ayan. Pati steel leg plates, ganun yung mga presyo ng mga item na yun. On sale sila ngayon. Definitely, yung fact lang na despite nagiging siso yung ating gold lead, no, yung fact na nagiging dominant pa din itong si Doming AR compared to Innocent, ay nag-e-ensure na in a way, mas magiging mabilis yung kanilang snowball given that this is a Claude. Trabaho lang dito si Oo. Lord JM. Uy, Si Lord JMAR ay tahimik lang pala, nagpapanggap na pader kanina at Sakit sa sumira Nigoyo. din ng Torres sa may top lane. So, for TNC, ito mga kailangan nilang bantayan. Yung mga top lane, bottom Yes, lane, yes, na bigla yes, ang mga split push dahil yun din ang pwede maging panggulo. So, ito naman tayo this time around. Lord Objective, makakaroon ng vision para sa ating dalawang teams. Para kay Spider-Mice, kahit yung first kill pa lang Rafaela, pang vision kasi Oo. yun eh. Oo, laking tulong talaga and may iiwasan yung mga surprise attack na manggagaling din sa TNC. Ajay, tinitibayan lang talaga with the body of Smith na kanyang passive. Pero andito si Ajay, bago Ay, pa sa kalating flicker. buhay, nagamit niya yung flicker niya. 13k yung buhay ng Lord dito. And si Kaizen, talagang hinahayaan Oo. lang niya, hindi niya hinahampas eh. Oh. Sabi nga sa isang kanta, walang BPD bigla, pero bumitaw na rin. Bumitaw. Bitaw muna kasi nagamit na rin naman Yes. ang ibang mga resources dito ng ating mga teams. Pero almost kalahati ulit. At si Doming AR napakatapang by the way dahil Oo. siya mismo ang napipasik. Hinarangal though. Oo.
Ito yung ganda ng isang Grok sa isang lineup, no? Kaya mo agad i-cancel yung Lord kapag medyo maganda agad yung pagkakapul ng inyong kalaban. Uy! Kaya yung blue carpet! Wait lang, napakaganda set of play, pero meron pang kontra dito with a heavy spin. Si Bentings. Bentings yata magiging target ng Minana! Boy! Sakto naman! Sinabi natin pang face check, pero yun parang pang secure ng kill. Habang si Decimate. King Kong aabutin, decimate, sakto against Lord JMAR. Sino nga ba yung lumamang dun? In terms of kalamangan, no, halos lahat ng mga utilities ng parehas natin kupunan nakita na nating na-expand. However, Doming AR still has that blazing duet. So definitely, pwede pa nilang maki-contest itong unang Lord ng ating matchup. And kung papansinin natin, no, in terms of lane management, medyo mas proactive talaga yung side ng Minana Evos. Nakikita natin si Doming nagsisplit doon sa weak lane natin, habang yung TNC kinokontrol agad yung Lord. Pero kulang sila dito. May setup ka agad para kay Ajay. Okay, Kaizen AR ang kanilang tatargetin para hindi na nga makapasok Lord, pa ganda at ng mga zone. doon na yatang inaantay ng TNC as King Kong will secure that Lord. Pero sabi ng Minana Evos, ito na yata ang time natin para bumawi. Okay lang nasa Doming, kanilang Lord. blazing duet Pero pa. sa atin ng mga kills, pero makukuha lang yata nila doon. It's gonna be Bentings at aalis nga dito si King Kong. Pero nakahabol pa rin sila lahat si AR. Pero may damage para dito kay Innocent gamit ang heavy spin. At wala nang ibang casualty bukod kay Bentings. Hihinga muna dito ang Minana Evos. Hindi sila, nakakuha sila ng isang kill doon, even though na parang nagulo ang posesyon ng Minana at Yes. nakuha ng TNC yun. Kayang-kaya pa nilang humabol. Ano na nga bang meron dito sa items natin brought us by FWD Life Insurance? Ang ganda na ng itemization natin sa parehas nating gold laners kasi nakikita natin almost palak item na sila. However, makikita din natin na naka-si halberd itong si Lord JMAR in his drop na very Aray. standard. Pero yung damage output kami from Goyo, nararamdaman na natin. Tapos si Ajay susubukan bigyan. Pero again, almost siso pa din talaga yung nangyari kasi kahit nakuha ng TNC yung unang Lord natin of the match, nagkakaroon ng trades yung Evos. Sinasalubong dito ni Lord JM pero hindi niya kaya yung damage eh. Kailangan niya umatras ni Lord ay available pa. Pero si Casey nasa likod, ayun na! Oo nga, parang biglang magugulat yata pero walang tatamaan. Kamunti ka na rin mailipat yung Lord pero hindi muna. Hindi kagana yung heavy spin sa Lord. Kasi kung pwede, ang duga Kung naman pwede, ng 6. Bakit hindi? Hinga, Bakit hindi? Hinga, inhale, exhale. Sabihin na natin na kahit nakuha ng TNC yung Lord na yon, yung kalamangan naman in terms of gold ay nasa Minana pa rin naman. Yes. And maganda yung sinabi mo na about doon sa proactive na pagbasa nila doon sa mapa, nakikita natin talaga yung adjustments and nasabi nga natin na medyo doon sila nalulugi di ba? Oo. Yung map present o yung map awareness na ngayon ay pinapamalas na nila. Pero kung makikita natin na naka-Ice Queen wand na si Goyo, I think ang kanyang pinrioritize after Clock of Destiny ay yung Lightning Truncheon. So definitely the burst is going to be there. However, dahil nag-build na siya ng Ice Queen wand, malulow, masoslow na niya yung kanilang mga kalaban every time na ikakasya yung skill. But kung babalikan natin yung gold, si Doming AR pa din yung highest gold. Kahit in a way, TNC9 nagko-control ng mapa, which means ang galing and ang safe talaga ni Doming AR in terms of farming out gold. Kung titignan mo parang, di ba, TNC nagiging aggressive sila. Actually, sila nga yung nagbibigay ng plays. Pero Minana Evos, nakakagawa kasi sila Oo. ng paraan. Yes. Parang kung mga streetwise. Oo, tama. Sila ng paraan. Alam mo kasi... Streetwise, yun pa yung kabaliktaran ng crosswise. OOB. Okay, sige. 2.5 out of 10. Out of, akala ko 0.5. Anyway, Ayun na. merong blade armor ngayon sa ating jungler for TNC. Ito na yung mga panahon ko sa napakaingat na ng ating mga players. Kung tutusin, usually, pag sinabi mong Minana at saka TNC na game, talagang laban kung Action, laban yes. na early game. Pero talagang disiplina ang pinapairal ng ating mga manlalaro. Yeah, nakita na natin yung ginawa nilang pag-aaral eh. First half ng regular season ay hindi pumabor sa kanila pero kailangan na nila i-redeem yung mga sarili nila eh. Kailangan na nilang umahon. Kailangan nila makakuha ng mga panalo. Nagsimula na ang Minana Evos pero kailangan humanap ng paraan ng TNC. Ajay, si set dito, Kaizen. Pero masyadong makuna din. Hindi pa rin nakikita nila si Doming AR pero andito yung Lord. 33k yung buhay. Sayawan kung sayawan na makikita natin dito. Para tayo makakita dito ng birthday party. Mala trip to Jerusalem. Oo. Dito sa may Lord Pit. At gano'n naman talaga ang nangyayari. Nandito na yung wall, pero makikita natin Kaizen. Kaizen AR, masaslow pa nga, tutulog pa nga. Uy! Si Bentings dito, pero saktong-sakto naman. May damage siya sana si Doming AR. Pero nahulaan ng TNC na meron biglang mabubulaga para sa Minana. At nakikita natin din si Innocent
na magpo-front sa Glet. Pero TNC, ito na ang kanilang panahon para kumuha ng Lord. Oh no! May trip to Jerusalem kaya lang nahatakan siya ng upuan. Oo, definitely. Nalaglag, nabagok. Grabe na Nadulas lang. Nadulas lang. Wala kasing purify doon si Doming AR, and kahit meron na siyang Wind of Nature to be at least be able to counter out yung damage output coming from Innocent. Sakto kasi yung kaldag coming from El Toro. Tapos hindi na niya napindot yung kanyang purify, yung kanyang Wind of Nature, kaya naman madalis na siyang na-burst out doon ng mga kalaban niya. Okay, kompleto ang kupunan ng Minana Evos dito. Bagsak na yung baba. Gitna naman ang kanila nagiging punti na ilatag na naman yung dance floor. Okay, kay Sin AR, gagamitin ng heavy spin. Si Ajay ang kanyang makapalayo doon. Pero yung Lord ang pinakakailangan depensahan ng Minana Evos. At bibitawan na lang muna ng TNC. Magiging baliktad ang lamang. And Kaizen AR magbibuild na rin ng Blade Armor. Yeah, nakita natin hindi lang masyadong na balance yung equilibrium ng minions doon. Yes. Pero hawak na ng TNC yun dito Definitely. Nakikita na natin kung paano nagpe-pay off yung kanilang Irithel na dahil nga ngayon lang nakabuild ng Blade Armor itong si Kaizen AR in his Akai, medyo hindi niya nasusustain yung damage coming from an Irithel na critical base din naman. Kaya naman kapag halimbawa gusto nyong i-counter out agad ang isang Irithel, pwedeng mag-build na kayo rekta ng Blade Armor para lang hindi na kayo masasaktan nung kanyang critical strike coming from the heavy crossbow, and yun na yung magiging sustainability mo coming from Anakai na utility jungler. Oo, parang may nakita nga ako nung isang araw din, kahit wala pang, yung iba, di ba, hindi na nagdo-dominance ice. Oo, hindi na. Diretso na Blade Armor para magugulat. Di ba, ganyan sa RG. Paning gulat. Sabihin, di ba, naka-Blade Armor na pala yun. Kasi usually, parang iniisip natin na uunahin is dominance ice. Default kasi yun Parang dominance ice kagad para makatapat dun sa XP laner. Pero andito yung panggugulo, yung mga pokes na nagagaling kay Goyo. And base pala sa item, palak na rin. Itong si Goyo, naka-Lightning Truncheon, naka-COD na rin pala siya. Tapos Ice Queen 1. Oo, ito yung sinasabi natin na in terms of being able to spam out his second skill, makikita na natin yun because of the inherent capability na binibigay ng isang Clock of Destiny as well as Enchanted Talisman. So definitely, makikita na natin na ibabato niya ng ibabato yung plato tapos magbo-boom siya ng kanyang Astral Meteor. 40 seconds pa naman bago mabuhay yung next na objective. This is an 18-minute Lord. So ito yung may mga kidlat-kidlat na. So kailangan talagang i-contest ng magkabilang kupunan nito. Pero ang ganda ng ginagawa ng TNC nilalagay na nila yung sarili nila malapit doon sa Lord. Yes. Pero ganun din yung gagawin ng Minana Oo. Oo nga, paano ba ang tamang posisyon dito pag nagkataon? Oo. Etong position na to ng side ng TNC, I think this is very wonderful just so that kapag merong bababa from that weak lane, makikita nila and pwede nilang patayin and bigyan agad. However, for the side of Minana, medyo mas may dominance lang sila kasi 4 silang nakapwesto doon sa paligid ng Lord. Kaya naman in terms of lane equilibrium, almost the same pa rin for both of our teams. Grabe no, 18 minutes na pala pero grabe yung sinabi nating disiplina. 3-4 pa lang pala. Yeah. Yung hero kills natin. So, as much as they want to na mag-team fight, pinipigilan talaga nila yung sarili nila. Yes. Sa King Kong, pigilan mo sarili mo. Kalma. Kaizen AR, kalmahan mo. Parang ganyan nangyayari ngayon sa ating dalawang jungler and the rest of the players dahil napaka-importante nga din naman na gamitin muna or ingatan na gamitin ang mga skills. But speaking of, nagamit na nga dito ang flicker at heavy spin. So -1 ang ultimate at napaka-importante do ng ultimate ni Kaizen AR for this Lord. Go signal ata to para sa TNC Oo, kasi wala na siyang purify meaning. And ibig sabihin, kapag nag-ultimate sa kanya si Ajay, kaya na siyang i-lockdown. Tapos yung kaldag pa coming from Benji. Speaking of Ajay, meron na nga set of play. Pero nga sila si AR, mapapalayo na lang muna. Si King Kong ay tutulungan kanya mga kakampi. Habang si Lord JMAR ay mapipilitan na gumamit din ng flicker. Lord JR na sana yung masasabi ko. Dahil napakadaming AR ating makikita. Pero nga ang pinakakailangan titukan is kung itutuloy ba ng ating mga players, itong Lord mukhang hindi na naman. Kalahati rin yung buhay nila si AR dito ayaw niyang magpakita. At nakikita natin ngayon na sayawan lang Pero sa likod pala si Doming Ito Sorry ko. Naka-ready si Kuya Goyo. So talagang parang man-to-man defense ang ating nakikita. At may clear muna ng minion wave. So parang nagiging bait na lang yata. Yung Lord dito na parang magpakita at lumabas mga players. Nagtititigan lang Nagpapanggap lang ng mga pader. Si King Kong at si Casey, walang gustong humampas. 31K yung buhay ng Lord. At eto na ang TNC. Ito na ang TNC. Pero sabi ng Minana, hindi pa panahon. Kalma. Noong unang panahon, merong 2 manlalaro. But yeah, 20 minutes para sa ating game at hindi pa rin talaga binibitawan ng Lord.
even for the side of Minana Evos, hindi pa talaga nila nare-reset kasi nagki-clear din ng minion wave si Lord JM Yung eh. top eh. Ang ganda na pagkakapull. Pero nandito, heavy spin na. Ito na natin yung heavy spin for Kazen AR. Ajay, ang kanyang maging target. Sakto mawalan doon ng immortality. Si Domeng, Ang si Innocent, papasok. Kazen Yung photo. AR ay halos wala ng buhay doon. Ay, ayun. Lahat si AR makakakuha ng kill, pero yung Lord Si ay hindi pa rin Domeng. nakukuha talaga. Habang si Domeng AR, makapatay dito si King Kong. At dahil dyan, ang makakakuha ng Lord ay ang Minana Evos. At mukhang gusto lang gawin ang push yan para sa laban na to. 3 ang bagsak para sa TNC. Ang tagal kasi nung naging rotation na yon. And in this specific rotation, medyo mas malakas yung healing coming from Rafaela. Tapos nung nagkaroon na ng opportunity, Oh! Domeng AR biglang nanggugulat sa may bandang Gedli at yun ay sakto sa harap ng kanyang kalane na si Innocent. Oh no, ang taas ang the timer dito 19 seconds para kay Ajay. Endable ba? Endable ba to? kaya yata eh. Kasi considering na kompleto pa yung side ng Minana Evos at pinupush na lang nila mag-isa na lang dito si Goyo. Oy! At ito na yatang inaantay ng Minana Evo, 6.8k gold lead pero magkakaroon ng minion wave ang Phoenix Army. 2 segundo bago mabuhay dito si Ajay. Meron pang And the Lord na ball. midbet at dahil dyan, Game 1 will go to Minana Evos. This winning moment is brought to you by our official sponsor,